Muling sinariwa ni dating Pangulong Fidel Ramos ang kabayanihan ng ating mga kababayan noong panahon ng EDSA People Power Revolution. Sa ginanap na programa sa Taguig City kanina, nanawagan din ang dating opisyal na ipagpatuloy ang kabayanihan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Si Waywaya Makalma ang ating tagapagbalita. Pinangunahan ng dating Pangulong Fidel Ramos ang pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldiers sa libingan ng mga bayani. Pero bukod sa mga naging bayani noong panahon ng EDSA People Power 1, ay inaalay rin niya ito sa mga naging biktima ng nagdaang kalamidad. Sa ika-24 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, inaalay ng grupo ang selebrasyon sa mga biktima at mga nagsakripisyo ng kanilang buhay alang-alang sa kanilang tungkulin. Dahil dyan, sinuot pa mismo ni Ramos ang kanyang t-shirt na may katagang Special Forces Airborne na kanyang ipinagmamalaki dahil isa siya sa founder nito. Pero anya, hindi lang ginagamit ito sa panahon ng kalamidad, maging sa mga gera sa Mindanao na dating 100 lang ang miyembro na ngayon ay may mahigit 3,000 miyembro na. Ang ginamit sa disaster ng Bohol, ng Leyte Samar, pati sa Mindanao, last year, 2013. Pero before that, mula pa sa 1962, kasi ako ang founder, organizer ng first Special Forces Company Airborne ng Philippine Army. Kapitan na ako noon. We were only 100 in the company, but in 3 years, we grew to the size of a group of about 1,500 people. Ngayon, 3,500 na ngayon yung Special Forces Regiment. Yan ang tiga-rescue sa mga emergency areas. Hindi lang sa natural calamities, pati sa bakbakan na mayroong mga permission, hostage, ganyan. Mga ito ang lumalaban sa Sulu, Silang, Zamboanga, Western Mindanao. Matapos ng bagyong Yolanda ay nakita ni Ramos ang bayanihan na kagaya na ginawa nila sa EDSA People Power 1 at anya dapat ay ipagpatuloy lang ang pakikipagtulungan sa kapwa Pilipino kahit sa anumang bagay. Dumalo sa wreath-laying ceremony ang mga kawani ng Department of National Defense, mga opisyal ng AFP at PNP. Nais ng EDSA People Power Commission na isentro ang selebrasyon at ialay sa mga biktima ng kalamidad noong isang taon. Ito ay ang bagyong Yolanda sa Eastern Visayas, Lindol sa Bohol at ang Zamboanga Siege. Para kay Pardo, sa taong ito, nais lamang nilang ipakita ang kanilang simpatya sa mga naging biktima ng kalamidad at naway malagpasan nila ang pagsubok na kanilang naranasan dahil dito. Shifted from the traditional EDSA celebration for valid reasons, but principally dedicated to the bayanihan spirit that I think all have witnessed when we all work together, kapit-bisig in addressing the plight of our fellow men in the south badly affected by 2 big typhoons and both a man-made, the Zamboanga incident disaster and natural calamities where people power manifested itself through compassion, through the bayanihan spirit of helping each other. Pagkatapos ng maikling programa sa libingan ng mga bayani ay nagtungo ang dating Presidente Ramos sa People Power Monument. Dahil hindi makakadalo ang dating Pangulo sa Cebu para sa tradisyon na salubungan, ay ginawa na lamang niya ito kasama ng dating General na si Ramon Montaño, pulis at mga empleyado ng Camp Aguinaldo Golf Club. Samantala, hindi naman na nagkomento ang dating Presidente patungkol sa isyong kinasangkutan ng dalawa niyang kasama sa EDSA 1 na sina Juan Ponce Enrile at Gringo Honasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.